Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 131. Inayos nila na tumira siya sa isang villa mag-isa. Hindi ba siya nabubuhay? Kasama ang mga bodyguard. Wala bang dormitoryo para sa mga bodyguard? Ben ay natigilan. Ang kinalabasan na ito ay higit na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Napangiti si Fane. Nabangga ko ang mga bodyguard ng mga Drake, ngunit sila ay ganap na basura. At, dahil doon, ni isa ay walang karapat-dapat na maging kalaban ko. Ang pinuno ng pamilya Drake parang may gusto sa akin. Sinabi niya na ang aking kakayahan ay nagkakahalaga ng $20 milyong sa isang buwan. At saka, sinabi ng patriarch ng pamilya na ang mga iyon. Inayos ang mga bodyguard para subukan ako. Gusto nilang makita kung ako ay isang tao na marunong pumili ng kanilang mga laban, isang taong matapang. Ito ay obvious na nakapasa ako sa pagsusulit. Tahimik na umubo si Fane, nagsasalita sa isang bagay ng katotohanang tono. Bahagyang bamuka ang mga labi ni Selena, ang pag-aalala ay kumukurot sa kanyang loob, kanya. Asawa ay hindi kailanman sinabi anumang bagay tulad na bago, at siya ay hindi batid-an. Mata habang nagsisinungaling siya. Talaga, ito ay isang pagsubok lamang. At ito ay pre-arranged. Kaya gagawin mo. Pasok ka bukas. Halos tumalbog si Fiona sa sobrang tuwa. Habang naririnig niya siya, iniisip ang tungkol sa $20 milyong sa isang buwan. Siyempre seryoso siya, Maria. Paano siya nagsisinungaling sa iyo tungkol sa isang bagay na tulad nito? Maaari mo siyang sundan sa trabaho bukas kung hindi ka naniniwala sa kanya. Tingnan kong may nangahas pa ring humadlang sa kanya. Paliwanag ni Selena, at nanlaki ang mata niya sa kanyang ina. Kung gayon, hahayaan mo akong kumuha ng 300,000 mula sa iyo, tama? It's all your fault. Naglabas ako ng napakaraming pera bigla, ako. Naisip na ito ay para sa isang pantubos. Nakita namin si Fane na binubugbog ang mga bodyguard na iyon. Gamit ang aming sariling mga mata. Matagal nang napalitan ang sama ng loob ni Fiona. Isa sa ganap na kasiyahan. So, Fane, kahit ang ulo ng mga Drake meron. Kinikilala mo ang iyong potensyal at lubos kang pinapahalagahan. Tanong ni Andrew kay Fane. Habang humakbang siya pasulong, napatingin ang lahat sa kanya ng may pag-asa. Ang mga Drake ay ang pinakamayamang pamilya sa Middle Province pagkatapos ng lahat. Tama iyan, ako ay napakakaya, talaga. Sagot ni Fane, may ngiti sa labi. Oh, napakagandang balita iyan. Akala ko kidnap na kayong lahat simula pa sa inyo. Hindi pa bumabalik, kahit nahuli na. Ang tensyon sa dibdib ni Joanne sa wakas lumuwag. Oh, tama. Bakit nyo ako sinusundan? Maaari mo lang. May sinabi ka sa akin kung gusto mo akong makita sa trabaho, libangan. Sparked in Fane habang nakatingin kay Fiona. Matagal na niyang alam kung paano sila nagtago sa coffee shop, tinatamad lang siyang tawagin ang mga ito. Nako, mahal. Hindi. Kailangan ilagay ito sa paraan. Hindi ka namin sinundan. Gusto lang naming suriin out the situation because we care for you. Awkward na tumawa si Fiona. Ito ay lahat ay mabuti basta't magaling ka. Isang ideya ang pumasok sa isip niya pagkatapos niya. Sinabi iyon, at sinabi niya, nga pala, Fane, sa tingin ko ay hindi mo gagawin. Tanggapin ang iyong sweldo sa oras na ipinagdiriwang ng ating patriarka ang kanyang kaarawan. Pwede. Tanungin mo si Tanya at tingnan kung maaari ka nilang bigyan ng sweldo ngayong buwan ng maaga. Gagawin natin. Gamitin ang kalahati nito para mabayaran si Ivan, at isa pang kalahati para bumili ng isang bagay para sa old lalaking Taylor. Ayaw mo na ba akong magbayad ng bride price? Kay Fane. Sabay kunot na kilay. Napakapilit ni Fiona sa presyo ng nobya at guguluhin siya tungkol dito halos araw-araw. Bakit siya magiging ganoon? Mabait bigla. Kabanata 132. Walang bride price. Mangarap ka. Nilaybot ni Fiona ang mga mata kay Fane nang marinig niya kanyang mga salita. With a grin on her face, she asserted, ganito, you won't. Makakalabas pa rin ng 30 milyon, ngunit natalo mo si Ivan sa isang madugong pool, kaya kailangan mong bigyan siya ng $10 milyong. At saka, sinabi mo na nabibili ka ng Reg Along nagkakahalaga ng 10 milyon para sa matanda. Kaarawan, kaya dapat mong tuparin ang iyong salita. Natigilan sandali si Fiona dito kanina. Continuing, kaya kailangan mong ibigay ang 20 milyon na iyan no matter
Ano, ang pamilya Taylor ay ituturing lamang ng mataas na paraan. Higit pa rito. Kung alam nila na magiging bodyguard ka para sa pamilya Drake, tiyak na iisipin nilang malakas ka at may kakayahan, at hinding-hindi nila magagawa. Para paalisan ka sa pamilya Taylor. Saka paano yung 10 milyon? Presyo ng nobya. Nakangiting tanong ni Fane. Naisip ko na yan. Masyadong. Dahil gagastusin mo ang iyong unang buwang sweldo sa lahat ng iyon, basta. Ibigay mo sa akin kapag natanggap mo na ang iyong pangalawang buwang sweldo. Hindi ko maibigay. Ang aking magandang anak na babae ay malayo sa halagang 10 milyon lamang, dinadagdagan ko ang presyo, hanggang 20 milyon. With the green never dropping once, she. Writer ated, napag-isipan ko na ang lahat. Ikaw at si Selena meron. Kylie kasi, so I'll acknowledge you as my son-in-law once you give that 20 million sa akin. Hindi mo matatalo ang mga young masters mula sa Maharlika. Pamilya, pero papayag ako sa inyong dalawa, basta masaya si Selena. Malamig na pag-unawa ang nabalot kay Fane. For a second, naisip niya si Fiona. Ay talagang pagiging makatwiran at iniisip para sa kanyang kapakanan. Siyempre siya. Gusto ng mas maraming pera. Mom, bakit mo ginagawa ito? Paano mo na lang? Taasan ang presyo ng nobya ayon sa gusto mo. At iyon ay isang napakalaking pagtalon din. Natahimik sandali si Selena. Ang kanyang ina ay nagiging masat. More of snob sa bawat araw na lumilipis. Anong alam mo? Natutunan ko nag-iisang prinsipyo sa loob ng 5 taon na ito, ang pera ay hari. Binibigyan ka ng cash. Kaligtasan, katiyakan. Hindi ka lang magiging katatawanan kung aalis ka. Ang bahay na may pera. Yung mga kaibigan ko matagal na, yung nagkaroon. Sumama sa akin sa pamimili at binisita ako. Lahat sila hindi ako pinansin nung naging kami. Kicked out 5 taon na ang nakakaraan. Kapag sinubukan kong makita sila, iniiwasan nila ako tulad ng salot. So masyado na ba akong demanding, humihingi ng 20 million? Ikaw ay ang pinakamagandang babae sa buong Middle Province, so what kung humingi ako 20 milyon? Sinabi pa niyang Master Wilson na pakasalan ka niya. 50 milyon. Kasalanan kong hayaan ang bastos na ito na pakasalan ka sa halagang 20 milyon. At hindi pa rin magaling dito. Ang pamumutla ni Fiona ay naging sakit. Berde, nagbigay ka ng 1.4 million bucks. Binigyan mo lang sana siya ng 10,000, 80,000, kahit ano. Ako ang sarili mong inaat. Binigyan mo lang ako ng 800,000 na natanggap ko kamakailan lang. At ikaw, nagbigay ng 1.4 million sa isang taong nakilala mo sa unang pagkakataon. What the le? Ikaw ba? 2 zillion Aries. Paano mo natapon ang pera mo ng ganoon kadali? Hinding-hindi. Isip, huwag nang makipagtalo, huli na. Alam mo rin na ang aming anak na babae ay isang mabait na kaluluwa. Hindi niya kailanman magagawang hindi tumigil at tumulong sa isang naghihingalong lalaki. Hinailan ni Andrew ang sarili sa kanyang mga paa. Tumingin siya kay Fane pagkatapos niyang tumalsik. Nahuling piraso ng payo. Fane, mas maganda ang pakiramdam ko ngayon, sabi niya. Tulungan mo akong ipagpatuloy ang therapy bukas ng umaga. Oo naman, ama. Nakangiting sagot ni Fane. Kuya Scar, nahanap na namin sa wakas kung saan si Selena at ang kanyang pamilya ay nakatira sa nasa harap lang, hindi masyadong malayo dito. Pagkatapos ng habang, pasado 11:00 ng gabi, isang kababata ang nauna sa kanila ni Scar. Lalaki upang iulat ang katayuan. Sige, tara na. Ned, I treat mo ako sa Uminom ka pagkatapos kitang tulungang makaganti. Sabi ng lalaking may peklat na mukha. Si Ned, malamig na tumawa. Huwag kang mag-alala. Iinom tayo sa bahay. Pagkatuwa. Tumalon sa puso ni Ned. Dumiretso siya ng sibat patungo sa tirahan ni Fane, Grupo ng mga lalaking nakasunod. Kabanata 133. Naalala lang ni Fiona ang narinig niya kanina pagkaalis ni Ben at Zina. Selena. May sinasabi tungkol sa paglabas para kumain sa telepono at gumagastos ng humigit kumulang 300,000 bucks. Parang naging sila na talaga. Sa labas para sa hapunan. Huwag mo nang banggitin pa, Mom. Ito ay tulad ng isang kalamidad. At first time kong kumain sa isang 6-star hotel din. Lahat ng ito ay dahil doon. Procurement Department Head, Sonia Neal. Bamantong hininga si Selena bago sinabi. Si Fiona kung bakit kailangan niyang i-treat ang mga ito ng kainan sa napakagurong lugar. Yan. Ang department head ay isang oportunistang B***. Naghahanap lang siya ng dahilan. Para ilayo ka sa daan dahil ayaw niyang makita kang maging manager, sabi ni Fiona.
Tutulungan kita sa pagkain na ito. Kailangan mong magpakita. Lahat kung ano ang kaya mong gawin. Kung talagang tinatrato mo ang lahat sa isang pagkain, ang iba. Tiyak na makikinig sa iyo ang mga manggagawa mula ngayon. Nakaramdam ng sama ng loob si Fiona. Lugar ng kanyang anak nang marinig niya iyon. Mabilis na kumunat ang noo niya. Noo, kung ganoon saan mo kinukuha ang 300,000? Huwag ka. May 100,000 lang sayo. Si Fafane ang naglabas ng 200. 1,000 nang kumain tayo. Tumingin si Selena kay Fane, isang mapait na ngiti. Pilipit ang kanyang mga labi. Hindi pwede. May 200,000 pa talaga ang lalaking ito. Umalis. Mukhang may bonus siyang 3 milyon pagkatapos magretiro sa militar. Imposible naman na ginastos niya lahat, diba? Paano ang iba pa? Pera niya. Naningkit ang mga mata ni Fiona pagkatapos niyang marinig iyon. Ginastos lang niya. 6,600,000. May natitira pang 1.4 milyon. Ang tingin ni Selena. Komandat patungo sa kanyang ina. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Nakakilala kami ng isang napakakaawa-awa. Dalaga, aniya, ang tono ng paghingi ng tawad. Ang kanyang ama ay labis. May sakit at kailangang operahan, kaya binigay namin ang natitirang pera. Para tulungan siya. Binigay mo ba sa kanya? Halos himatayan si Fiona sa lugar. Nagbigay ka ng ganoon kalaking pera. Gusto ba ninyong dalawa bigyan ako ng puso? Atake. Hindi naman mahalaga, ma'am. Kulang ba tayo ng pera ngayon? Huwag ka. May 800,000 ka sa account mo. Anyway, kami ni Fane. Nagtatrabaho, at ang aming mga sweldo ay hindi masyadong sira. Magiging mas mahusay ang lahat sa isa pang dalawa. Buwan. Tumibok ang puso ni Selena dahil sa kahihiyan. Gusto niya noon magsinungaling sa kanyang ina ngunit sumuko sa huli. Talagang ayaw niyang magsinungaling at hindi siya magaling dito. Ay, ang pamumutla ni Fiona ay naging sakit. Berde. Nagbigay ka ng 1.4 million bucks. Binigyan mo lang sana siya ng A. 10,000, 80,000, kahit ano. Ako ang sarili mong inaat. Binigyan mo lang ako ng 800,000 na natanggap ko kamakailan lang. At ikaw? Nagbigay ng 1.4 million sa isang taong nakilala mo sa unang pagkakataon. What the H asterisk le? Ikaw ba? 2 zillionaires. Paano mo natapon ang pera mo ng ganoon kadali? Hinding-hindi. Isip. Huwag nang makipagtalo, huli na. Alam mo rin na ang aming anak na babae ay isang mabait na kaluluwa. Hindi niya kailanman magagawang hindi tumigil at tumulong sa isang naghihingalong lalaki. Hinailan ni Andrew ang sarili sa kanyang mga paa. Tumingin siya kay Fane pagkatapos niyang tumalsik. Nahuling piraso ng payo. Fane, mas maganda ang pakiramdam ko ngayon, sabi niya. Tulungan mo akong ipagpatuloy ang therapy bukas ng umaga. Oo naman, ama. Nakangiting sagot ni Fane. Kuya Scar, nahanap na namin sa wakas kung saan sila Selena. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa nasa harap lang, hindi masyadong malayo dito. Pagkatapos ng A. Habang, pasado 11:00 ng gabi, isang kababata ang nauna sa kanila ni Scar. Lalaki upang iulat ang katayuan. Sige, tara na. Ned, I treat mo ako sa A. Uminom ka pagkatapos kitang tulungang makaganti. Sabi ng lalaking may peklat na mukha. Si Ned, malamig na tumawa. Huwag kang mag-alala. Iinom tayo sa bahay. Pagkatuwa, tumalon sa puso ni Ned. Diretso siyang sumibat papunta sa bahay ni Fane, A. Grupo ng mga lalaking nakasunod. Kabanata 134. Nagalit si Fiona sa pag-iisip na mawala ng isa pang 1.4 milyong bucks ngunit ang wala na ang pera. Sa huli, wala siyang choice kundi ang magparaya at bumalik sa bahay. Nakahinga rin ng maluwag si Joanne nang makitang umuuwi na ang anak. At bumalik sa kanyang sariling tahanan. Let's go, my dear. Basang-basa na kami sa amoy alak. Bakit hindi tayo sabay na maligo? Ang pagnanasa ay sumiklab sa loob. Si Fane habang pinagmamasdan niya ang katawan ni Selena, na nakasilwete sa madilim na kalye. Mga ilaw. Kahit na siya ay isang tao na tapat sa kanyang mga prinsipyo, siya ay bata pa at mahigit 20 taong gulang lamang. Bukod pa riyan, babae rin niya si Selena. Natural na marami siyang pantasya pagkatapos na hindi hawakan ang isang babae. Sa loob ng 5 taon. Ikaw, may ginagawa akong mabuti para sa iyo at kunin mo ito at lumipad sa buwan. Inilibot ni Selena ang mga mata kay Fane. At saka, hindi naman kami ganoon ka-close. Dati at gusto mo pa akong hawakan ngayon. Mangarap ka, sabi niya. Ikaw ay. Ngayon lang ako natawag na asawa mo dahil kay Kylie. Tumutulo ang malamig na pawis. Sa mga palad ni Fane. Isang malungkot na ngiti ang isinalubong niya. Nagsuggest lang ako na maligo.
Magkasama. Hindi ko sinabi na hahawakan kita, mahal ko, sabi niya. Huwag. Hayaan ang iyong isip gumala ng masyadong malayo. Isa akong kagalang-galang na tao. Kung sina Abner, Lana, at ang ibang mga Diyos ng digmaan ay maririnig sa kanya na magsabi ng ganoon, gagawin nila. Malamang nagulat na dumiretso ang kanilang mga panga sa sahig. Lalo na't nanggaling ito sa kanilang respetadong Panginoon, na isang malamig na bato. Pamatay na makina sa larangan ng digmaan, pinupunit ang mga tao na parang sila ay papel. Ngunit siya ay nabawasan sa isang ngiting tulala na nagsabing katawa-tawa. Bagay bago ang isang magandang babae. Ano bang pinagsasasabi mo? Ako. Hindi nag-iisip ng kahit ano. Humakbang si Selena patungo sa loob ng bahay, mainit ang mukha. Mag-shower muna ako. Mag-shower ka pagkatapos ko. Tapos na. Huwag mong isipin na humiga sa aking kama kung hindi kita bibigyan. Pahintulot. Naiintindihan mo ba? Roger that, my dear. Huwag mag-alala, susundin ko ang bawat isa mo. Utos. Madiin na sumaludaw sa kanya si Fane kaya napangiti siya. Yung ngiti niya. Talagang nakakasilaw kahit sa ilalim ng malabo na ilaw sa kalye. Ang ganda. Ngumiti. Nakatayo si Fane sa kinauupuan pagkatapos pumasok si Selena, natulala. Pagkatapos, ilang sandali, pumasok si Fane para mag-shower. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya si Selena at ang kaibig-ibig na maliit na si Kylie ay pumulupot sa kama, mahimbing na natutulog. Pinag-aralan niya ang kanyang asawa habang nakahandusay sa kutson, regular ang kabog ng kanyang dibdib. Mga pagitan. Nakalabas ang karamihan sa kanyang binti, ang makinis at porselana na balat na parang mababasag kung hawakan. Napukaw ng paningin ang isang bagay sa loob niya. Yumuko siya at marahang ninakawan ng halik sa pisngi, saka siya tahimik na bumalik sa kanyang kutson sa sahig. Gayunpaman, hindi napagtanto ni Fane na siya ay hindi natutulog. Bagkus, nakapikit siya at nagkunwaring natutulog kay Selena. Biglang tumibok ang puso matapos siyang halikan ni Fane, natatakot na baka magtangka ito para gumawa ng ibang bagay. Mabuti na lang at mabilis na umatras ang lalaki, meron si Selena. Umiinom at hindi nagtagal, nakatulog siya, nakaramdam ng pagod. Hanggang sa buto, nakahiga si Fane sa sahig, iniisip ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang taon. Napuno ng emosyon ang kanyang dibdib. Basta, habang nakapikit siya, nakarinig siya ng mga yabag na dumadagandong patungo sa kanyang direksyon. At sila ay mga yapot na kabilang sa isang malaking grupo. Parang doon ay higit sa 200 katao. Napasinghap siya ng malamig na hangin at umupo ng tuwid. Sumili ang galit sa kanyang mga mata. Ang lakas ng loob mong manggulo kahit gabi na. Sa gabi at ang aking asawa at ang aking anak na babae ay natutulog na. Siya agad tumalsik sa kanyang mga paa, ang pag-iisip ay dumaikit sa kanyang puso. Maingat siyang gumapang palabas ng kwarto at pumunta sa garden. Umupo siya sa ilalim ng napakalaking banyan. Puno sa hardin at nagsindi ng usok para sa sarili. Wala pang 2 minuto ay lumipas nang may dumating na grupo ng mga tao patungo sa kanyang bahay, kasama ang ilan sa kanila. Arma sa kanilang mga kamay. Kabanata 135. Ang maliit na punk na iyon ay isang sundalo sa loob ng 5 taon, Scar. Siya ay itinuturing na isang vet. Super sanay. Huwag mo siyang maliitin. Paalala ni Ned sa kanila nang siya naisip kung paano maging si Dan ay natakot nang makaharap si Fane. Sinabi ni Dan na kaya niyang talunin ang 100 lalaki mag-isa, kahit na naisip ni Ned na ito ay isang labis na pagmamalaki. Gayunpaman, upang magsalita ng napakataas ni Dan, naisip niya na magkakaroon ng ilang antas ng kasanayan si Fane. Huwag mag-alala. Ang dami naming kasamang lalaki. May nakilala pa akong medyo busybodying punk 2 days ago and now he's dead because of me. At saka, marami kami mga tao dito. Tumawa si Scar, pagkatapos ay binigyan ng malamig na titig si Ned. Ikaw ba talaga? Sa tingin ko ay nasa parehong antas ako sa iyo pagkatapos ng pamamahala upang maging isa sa mga matataas na katulong ni Master Howard. Ha! Napatunayan ko ang aking halaga sa aking mga kamao. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Ilang sandali pa bago nila napansin isang pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng puno ng banyan, na paminsan-minsang kumikislap. Ito. Parang may nakatayong lalaki. Anong ginagawa ng isang tao doon? Ikinaway ni Scar ang kanyang kamay. Huminto ang kanyang mga tauhan sa kanilang mga landas, 12:30 na pala. Gabi, at may naninigarilyo sa ilalim ng punong iyon. Lumipas ang hinala. Mga tampok ni Ned. Sobrang late na. Paanong may tao sa isang lugar bilang tahimik na ganito?
Pumunta ka at tingnan mo. Biglang nangoto si Scar dahil sa panganib. Ang pakiramdam ay isang malakas na presensya. Ito ay malinaw na ito ay hindi karaniwan. Para may tao dito ngayong gabi na. Mabilis na pumunta ang grupo ng mga lalaki. Patungo sa puno. Ikaw kasi, nakilala ni Ned si Fane pagkatapos ng maingat na pagmamasid. Nagdilim agad ang ekspresyon niya. Kuya Scar, ito ang punk natin. Naghahanap ng, binugbog niya kami. Gusto kong patayin ang bastos na ito. Napabuntong hininga si Fane. Ang kanyang hininga ay humahalo sa ulap ng usok. Pinisil niya ang upos ng sigarilyo. Ang lupa, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng death wish, naisip ko yon. Sapat na ang pagpalo sa iilan sa inyo at pagligtas ng buhay sa KTV. Ito. Parang maling desisyon yon. Wala ka bang mata, ikaw? Punk! Nakikita mo ba kung gaano karaming lalaki ang nakapaligid sa iyo? At ito ay maling desisyon, sabi mo. Tumawa si Ned at nagpatuloy. Alam ko kung bakit. Gising ka na masyado ng gabi. Takot na takot ka siguro sa paghahanap namin sayo. Para maghiganti, kaya hindi ka makatulog dahil ganyan ka. Balisa. At kaya, lumabas ka para sa isang usok upang ayusin ang takot sa iyong puso. Huminto doon si Ned, pagkatapos ay ipinagpatuloy, ang kanyang tono ay mas masungit at mayabang. Kaysa dati. Basta, hindi mo naman akalain na hahanapin ka namin ng ganoon kabilis, eh. Ngayon ikaw. Alam mo ba kung gaano kalakas ang ating Master Howard, ha? Kuya, hindi siya tumitingin. Parang takot siya sa atin. Ang lalaking may dilaw na buhok na nabugbog ng itim. At si Blue kanina pabalik sa KTV ay malakas na binibigkas ang pag-aalala. Medyo siya pa. Takot kay Fane. Pagkatapos ng lahat, ang nakakatakot na husay sa pakikipaglaban ni Fane ay mayroon na. Kinilabutan siya pabalik sa KTV lounge. Anong alam mo? Sinampal ni Ned. Ulo ng lalaki. Hindi naman sa hindi siya natatakot. Sa tingin ko ay natakot namin siya. Much that he sweated his pants but has no choice but to act all cool now. Na nandito na tayo. May isang abandonadong gusali hindi kalayuan dito. Aayusin natin dyan. Malumanay na sagot ni Fane na diretsong nakatingin sa isa. Lalaki, ayokong makagambala sa asawa at anak ko ang mga hiyaw mo ng sakit. Matulog ka na. Isang abandonadong gusali. Natigilan si Ned saglit tapos mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kaya napili mo ang lokasyon para sa iyo. Libingan. Natatakot ka bang makita ng iyong asawa ang iyong bangkay sa kanyang pintuan? Sige na, sisiguraduhin kong wawasakin kita ng buo. Pagkatapos ay pupunta ako. Magpakatanga ka sa babae mo pagkatapos kitang patayin. Kabanata 136. Ang kanyang asawa, si Selena Taylor, ay isang kagandahan. Sa tabi nila, malamig na tumawa si Scar. Matapos marinig ang sinabi ni Ned. Hey, gusto bang maglaro si Kuya Scar? Din, ngumisi at nambobola si Ned. Hindi bale, hindi ako interesado. Mga babae, malamig na ngumiti si Scar at tumingin kay Fane. Bata, pagbibigyan ko. Ang iyong hiling at sundan ka sa abandonadong gusali. Saan ang saya kung tayo? Huwag kang tatapusin sa libingan na pinili mo para sa iyong sarili. Haha, tere na. Tumawa si Fane at naglakad patungo sa abandonadong gusali. Peklat at ang iba pa. Sumunod sa kanya sa isang regular na bilis. Naglakad pa sila sa mga posisyon na iyon. Bumuo ng kalahating bilog na hugis para pigilan si Fane na makatakas. Maya-maya, ang grupo ng mga tao ang pumasok sa abandonadong gusali. Bata, paano naman ito, gagawin ko? Bigyan ka ng pagkakataon ngayon batay sa katotohanang pinagsilbihan mo si Cathy Sia. 5 taon. Pinalibutan ng grupo ng mga tao si Fane sa gitna at si Ned. Ngumisi at sinabing, maaari mong tawagan ang iyong asawa at hilingin sa kanya na pumunta dito, pagkatapos. Kautaw 100 beses, magmakaawa sa akin na palayain ka at matulog sa kanya. Hahayaan na kita. Kung gagawin mo, paano yon? Oo. Upang ang iyong anak na babae ay hindi. Have to see our boss and your wife. Ngumisi naman ang isa pang lalaking may dilaw na buhok. At sinabi, gayunpaman, bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang ekspresyon ng mukha ni Fane. Nagdilim na. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya pero kaya niya. Hindi kinukonsinti ang mga taong insultuhan ang kanyang asawa at anak na babae. Ang galaw ni Fane ay napakabilis. Lumapit siya sa lalaking may dilaw na buhok at sinuntok ang leeg. Basag. Isang malutong na tunog ng pagkabali ng buto sa leeg ang maririnig. Ang lalaki. May dilaw na buhok na nahulog sa lupa at huminto sa paghinga. Papatayin muna kita. Sa mga salitang banibitawan mo.
Malamig na tiningnan ni Fane ang katawan sa sahig. Ang kanyang mga salita ay natakot sa mga tao, hindi nila maiwasang gumawa ng isang hakbang. Paurong. Si Ned at ang iba pa na orihinal na nasaktan ay hindi nang ahas na maglakad. Pasulong. Pinaalalahanan sila ni Ned, mag-ingat kayong lahat. Hindi siya simple. Kung hindi ako hihingi ng napakaraming tao kay Boss Harvey. F*6 sa lola niya. Kunin mo ang iyong sandata, magpatuloy at patayin siya. Nakita ng peklat. Anong nangyari, nag-wave ng kamay, at nag-utos. Sa ilang segundo, mahigit 100 tao ang nakapulot ng alinman sa mga pakwa na kutsilyo o bakal na tubo at sumugod. Papunta kay Fane. Hey! Binigyan kita ng option at tinanggihan mo, ngayon ikaw na. Naghahanap ng kamatayan. Madilim ang mga mata ni Ned habang nakatingin sa grupo ng mga. Nagmamadali ang mga tao papunta kay Fane. Kayong grupo ng mga walang kwentang bastos. Hindi ka makakalaban. Bilang mga frontliners pero siguradong kampyon ng backstabang. Nagkaroon ng nakakatakot si Fane. Tumingin sa kanyang mga mata. Inagaw niya sa isa sa kanila ang pakwa na kutsilyo at, sa ilang suntok, ilang tao sa paligid niya ang may mga hiwa sa leeg. Bang! 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 Tinakpin ng 7 o 8 tao malapit sa Fane ang kanilang leeg at sakit. Nakasulat sa mukha nila. Isa-isa silang bumagsak sa lupa at namatay. Iilan lamang ang nakakita sa eksenang ito at sa sobrang takot ay napalunok sila ng husto. Subo ng sariling laway. F*6 sa lola niya, charge. Kabanata 137. Si Scar ay nang ahas na hindi kumilos ng pabaya at handa siyang gamitin ang mass attack pagkatapos niya. Nakita kung gaano nakakatakot si Fane. Atake. Ang iba ay sumugod at pinalibutan si Fane sa gitna ng hindi maarak na mga tao. Si Fane noon. Napakabilis. Kahit napakaraming tao ang sumugod sa kanya, wala sa kanila. Maaaring makalapit sa kanya. Sunod-sunod silang sumugod pero bawat isa. Tinapos sila ng kutsilyo ni Fane. Ang ilan sa kanila ay nakakita lamang ng kutsilyo. Pagmuni-muni bago sila namatay at wala na ang ulo nila sa leeg. Hindi pwede. Wala pang 2 minuto ay napuno na ang buong lugar. Napuno ng mga bangkay at amoy ng dugo ang espasyo. Nakatayo sa gilid, sina Ned at ang kanyang mga tagasunod ay tumingin sa palabas at may mga ngiti sa kanilang mga mukha sa simula. Sa kanilang mga mata, si Fane ay nahihirapan lamang sa bingit ng kamatayan at mamamatay siya dahil sa isang group fight. Unti-unting sumili ang ngiti sa kanilang mga mukha. Nawala. Sa halip ay puno ito ng pagtataka at takot. Nakatayo doon si Fane. Pagkatapos, isang killing spree, ang kanyang puting kamisete ay wala pa rin kahit isang patak ng dugo. Higit sa lahat, napagtanto ni Ned na si Fane ay may suot na pares ng tsinelas. Kaya niya pang gumalaw ng ganon kabilis. Paano niya nagawa iyon? Binata, ikaw. Dapat naubos lahat ng energy mo. Hindi ba napapagod ang iyong mga kamay sa pagpatay? Maraming tao. Oras na. Sa wakas nakakilos na si Scar. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo, humakbang pasulong at tumalon ng mataas sa ere. Hinawakan niya ang kutsilyo sa dalawa. Ang kanyang mga kamay at hiniwa si Fane, na nasa ilalim niya. Ang gutom na tigre ay sumusulpot. Sa pagkain. Malamig nang umiti si Fane nang makita ang nakakatakot na pose ng kalaban. Bigla siyang gumalaw nang hahawakan na siya ng kutsilyo ng tao. Sa pagkakataong ito, mas mabilis si Fane kaysa dati. Lumabo ang mga peklat na mata at wala na ang tao, kanya. Hindi nakuha ng kutsilyo ang pakay nito. Paano ito posible? Pagkamis ni Scar, siya. Lihim na napabuntong hininga. Malinaw na malinaw sa kanya kung gaano kabangges ang paglipat na ito at ito. Halos imposible na may makaiwas dito. Kapag nataman, ang kabilang partido ay patay o malubhang na sugatan. Ilang araw na ang nakalipas, ginamit niya ang hakbang na ito para pumatay ng isang lalaki. Habang siya ay tulala, naramdaman niyang may mali. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin ang umihip mula sa kanyang likuran at isang mahabang kutsilyo ang tumusok sa kanyang katawan. Mula sa likod, bumukas ang mga mata ni Scar. Pagkatapos ay lumuhad siya sa sahig. At bumagsak pagkatapos niyang tignan ang kutsilyo. Kuya Scar. Ay nako. Diyos. Napakalakas ni Kuya Scar at imposible. Kuya Scar talaga. Namatay ng ganito. Ang natitira sa mga tao ay nakadama ng kaiginhawahan ng sila. Nakitang kumikilos si Scar. Naniniwala sila na ito ang pagkamatay ng binata ng kumilos si Scar. Ang hindi nila inaasahan ay para sa kanang kamay ni Boss Harvey. Tao, kapatid na Scar, napapatayin ng ganito. Mabilis, takbo. Napagtanto iyon ni Ned. May mga 100 tao pa ang natitira at hindi sila ang kalaban ni Fane.
Kaya handa na siyang tumakbo. Isang basurang gusto mong iwanan. Malamig na ngumiti si Fane. At tumingin sa isang kutsilyo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinipa niya ito, lumipad at dumaan. Isa sa mga binti ni Ned mula sa likuran. Napasigaw si Ned ng nakakakilabot na sigaw at sa sobrang sakit ay lumuhad siya sa isang tuhod. Kabanata 138. Lumuhad si Ned sa sahig at napasigaw ng malakas sa sakit, ang noo niya. Nababalot ng pawis. Nakaluhod ang isang paa niya sa sahig at ang isa naman nakayuko. Sinubukan niyang tumayo ngunit ang sakit ng kanyang binti ay naging dahilan ng kanyang mga binti. Nanginginig at nabigo siya sa tuwing sinusubukan niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumalikod. At tumingin. Mabilis na kumilos si Fane na parang naging maraming anino, ang mga tagasunod sa kanyang likuran ay patuloy na pinapatay. Ang abandonadong gusaling ito ay naging impyerno sa lupa. Upang mabuhay, sinira ni Ned ang kanyang sarili. Ngipin at buong lakas niyang binunot ang kutsilyo sa kanyang binti. Ito ay gayon. Masakit na malapit ng magyelo ang utak niya at muntik na siyang mawala ng malay. Nabasa na ng dugo ang pantalon niya pagkatapos niyang bunutin ang kutsilyo. Matapos magpahinga ng ilang sandali, nagawa ni Ned na tumayo at nanginginig sa pakiramdam habang siya sinubukang tumakas sa labas. Gayunpaman, mabilis na nahulog ang mga tao sa likuran niya. Sa sahig, malamig na ngumiti si Fane at tumayo na sa harapan niya pagkatapos ilang mabilis na pag-jog. Kuya, nakikiusap ako, pabayaan mo na ako, payag ako. Para maging lingkod mo. Ako, mabibigyan kita ng pera. Kaya kung magbigay ng maraming pera. Ned. Lumingon siya para tingnan ang mga bangkay sa sahig. Takot na takot siya noon. Nanginginig siya habang nagsasalita at patuloy na tumutulo ang pawis niya. Narealize niya lang kung anong uri ng mga tao ang kanyang nasaktan. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero ginawa mo. Huwag mong pahalagahan. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Fane. Naglakad siya pasulong. At pinutol ang leeg ng tao sa isang mabilis na galaw. Tumalsik ang dugo. Kahit saan. Tumalikod si Fane, kumuha ng sigarilyo at sinindihan. Naninigarilyo siya. Dahan-dahan at naglakad patungo sa kanyang bahay. Pagbalik niya sa kwarto niya, bahagyang ngumiti si Fane habang nakatingin sa kanyang asawa at anak na babae. Mahimbing pa rin ang tulog sa kama. Mahal, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, walang tao. Ay maglakas loob na magkaroon ng hindi tamang pag-iisip sa iyo. Paprotektahan kita ni Kylie. Sa hinaharap, kinaumagahan, muling sumakay si Fane sa kanyang electric scooter. At pinapunte si Selena sa kanyang opisina. Pagkatapos niyang ipadala si Selena sa opisina, dahan-dahan siya nagpunta sa mansion ng pamilya Drake mag-isa. Sa hindi kalayuan, si Fiona, ang kanyang anak at nasa isang hotel room si Zina. Nakatayo sila sa may bintana at tumingin sa sitwasyon sa harap ng pasukan ng villa. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung si Fane at nagsisinungaling si Selena sa atin. Tumingin si Fiona at hindi kumurap, natatakot. Na malabo ang kanyang mga mata. Nang makita niya na nagbabantay ang mga bodyguard. Ang pintuan sa harap ay nagpasa ng sigarilyo kay Fane at pinapasok si Fane sa pasukan. Nakahinga siya ng maluwag. Mukhang hindi nagsinungaling ang bayaw mo. Tayo. Nakahinga rin ng maluwag si Ben. Kung ito ang kaso, kailangan lang magtrabaho ni Fane. 2 hanggang 3 taon at ang aming pamilya ay magkakaroon ng pera. Malaki ang sweldo niya. Mas mataas kay Ivan. Hindi mababa ang sweldo ni Ivan. Ang pangunahing punto dito ay pagkatapos na ang taong ito ay maging pangkalahatang tagapamahala, marami siyang nagamit. Pera ng pamilya Taylor at kasabay nito, binigyan din niya ang kanyang sarili ng malaking halaga. Halaga ng bonus sa bagong taon. Kinagat ni Fiona ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy. The thing that makes me mad is malaki ang naiambag ng ate mo para sa Taylor family at 10 hanggang 20,000 lang ang binigay niya para sa pamilya. Paggasta. Wala siyang ideya kung paano mag-ipon ng pera sa sarili niyang bangko. Account. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Ben. Baka walang ideya si ate na tayo. Paalisan sana. Kung alam niya na itataboy kami, gagawin niya. Iniisip niya ang sarili niya. Si Zina na nasa gilid ay may problema sa ekspresyon. Sa mukha niya, honey, anong nangyari? Bakit parang hindi ka masaya? Kabanata 139. Tanong ni Ben matapos niyang ma-realize na may mali. Ngumiti ng mapait si Zina. Bago magsalita na nakakunot ang noo, nag-lecture ako sa bayaw mo. Kahapon, nag-aalala ako para sa iyong pamilya sa sandaling iyon. Sinabi ko ang mga iyon. Salita dahil natakot ako na naprovoke niya ang pamilya Drake, ako ay natatakot na itago niya ang sama ng loob na ito sa kanyang puso at idirekta ito sa akin sa
Kinabukasan, gusto niya, mukhang hindi siya ganoong klase ng tao. Bukod, paano siya maglalakas loob na idirekta ito sa iyo gayong malaki ang utang niya sa pamilya natin? On top of that, yung nangyari kahapon is a misunderstanding and it. Naiintindihan namin na natatakot kami na magdulot siya ng kaguluhan sa Taylor. Pamilya, hindi mo ito kasalanan. Confident na sabi ni Ben. Natatakot ako na siya ay magalit at ang kanyang pangako na bibigyan ka ng kotse ay mawawala kasama ang hangin. Binigyan siya ni Zina ng isang piraso ng kanyang isip. Hoy, wala lang. Fiona. Agad na sinabi, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung hindi siya bumili ng kotse para sa iyo, bibilhin ito ni Mama gamit ang perang binigay niya sa akin. Nangako siyang magbabayad ng kasal. Along 20 milyon. Ang 1 milyon para sa isang kotse para sa bawat isa sa inyo ay magiging isang piraso ng cake. Wow! Ang galing. Salamat nanay. Agad namang ngumiti si Zina sa mukha niya at napatalon sa tuwa. Basta masaya ang anak ko. Fiona. Tumingin sa magandang mukha ni Zina at sinabing may kasiyahan, Zina, nangyari na. Medyo matagal na simula nung magkarelasyon kayong dalawa. Kapag nakuha ko na ang 20 milyon sa loob ng 2 buwan, dadalhin ko si Ben sa iyong pamilya at magtatanong. Para sa iyong kamay sa kasal. Paano iyon tunog? Dapat nating subukang pumili ng A. Araw at tapusin ang kasal sa loob ng taong ito. Oo, ako, susundin kita. Mga salita, nahihiyang ibinaba ni Zina ang ulo at lihim na natuwa. Parang, na hindi siya malayo sa buhay ng mayaman, hindi pa rin mapunta ang tawag. Sa pamamagitan ng, nasa isang villa si Boss Harvey. Nakasimangot siya at may kadiliman. Ekspresyon ng mukha niya. Inutusan niya si Scar na dalhin ang ilang kasama ni Ned. Alagaan ng isang veterano kagabi. Lumabas sila nang walang kahit isang balitang bumalik. Ilang beses na siyang tumawag ngunit walang sumasagot at ito ang naging dahilan niya. Hindi komportable. Boss Harvey, may balita kami. May nangyari. May nangyari talaga. Tumakbo ang isang lalaki at sumigaw nang wala sa oras. Ang ilan. Tumayo ang mga tao sa paligid ni Boss Harvey. Sila ang mga may kakayahan na siya. Naaalala ng mga pangalan. Anong nangyari? Huwag magmadali at magsalita ng dahan-dahan. Agad na tumayo si Boss Harvey at nagtanong. Ang taong iyon ay huffing at puffing. Tumakbo siya papunta sa mesa, kumuha ng isang tasa ng tsaa at uminom ng malaki. Subo nito bago magsalita. Patay, patay silang lahat. Kagabi, higit pa. Mahigit 200 tao ang napatay sa isang abandonadong gusali. Ngayon, iyon. Ang lugar ay nakalok at ang katawan ay dinadala para sa cremation. Lahat sila ay patay na. Ang mga sulok ng Boss Harvey's. Napaawang ang bibig. Nagpanting ang tenga niya at iniisip kung narinig niya ito. Mali. Ito ay talagang isang malaking kawalan para sa angkan ng Dragon God. Sila noon. Ipinadala upang salakayin ang isang tao, at lahat sila ay patay. Umupo si Boss Harvey. Ang upuan at hinawakan niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit na tunog ng kanyang mga buko. Maririnig ang kaluskos. Taon na ang nakalipas, kumuha ng 2 kutsilyo si Scar para sa akin. Ako. Wala akong ideya. Ako, si Harvey. Nanunumpa na ipaghihiganti kita, Scar. Kabanata 140. Sino ang lalaking iyon? Napakalakas niya kaya napatay niya si Scar. Isang mataba. Nakasimangot at seryosong tumingin. Ang daming tao doon kaya dapat meron. Naubos siya. Alam na alam ko ang kakayahan ni Scar. Mayroon siyang espesyal na pakulo. Napakabigat na walang makakatakas. Seryoso din ang itsura ng isa pang lalaki. Ang focus ngayon ay kasalukuyang nakalok ang lugar at ang nililinis ang mga katawan. Kaya, hindi namin magawang suriin ang eksena. At, kapag hindi namin magawang suriin ang eksena, hindi namin alam kung ano talaga nangyari. Huminto muna siya bago nagpatuloy, posible ba itong lalaking ito? Hindi ba nag-iisa? Hindi namin alam ang tungkol dyan. Napaisip si Boss Harvey. At may malungkot na ekspresyon sa mukha niya. Hindi ko pa alam kung sino ang taong iyon. Ay, ang alam ko lang ay lumabas si Ned at ang iba para maglaro kahapon at sinaktan siya ng veterano. Sinabi ni Ned na ang tao ay napakalakas at hiniling na dalhin. Mas maraming tao. Mahigit 200 tao ang gusto niya kaya tinanong ko si Scar. Upang makuha ang kanyang likod. Wala akong ideya na. Kung ganoon ang kaso, ang lalaking iyon ay hindi naghanda, malaki ang posibilidad na siya ay nag-iisa. Kung ito ay isang tao. Ipakita kung gayon ang taong ito ay dapat na napakalakas. Kailangan nating malaman kung sino ito. Tao ay kaagad. I guess we can only start from investigating kung sino si Ned.
Nasaktan kahapon, sabi ng isa pang middle-aged na lalaki matapos manatiling tahimik. Para sa ilang oras. Oo, sige, imbestigahan mo. Kailangan kong malaman kung sino ito. Hindi ako mapakali nang hindi napatay ang lalaking ito. Tumango si Boss Harvey. At sabi sa medyo may edad na lalaki, sa oras na ito, nagkaroon na ng pinsala si Ivan Taylor. Nakabawi ng konti. Dinala niya ang ilan sa mga bodyguard niya at pumunta sa Drake. Ang punong tanggapan ng Dynasty Real Estate na kabilang sa Drake Group. Sir, pwede ko bang malaman kung sino ang hinahanap mo? May appointment ka ba? Bahagyang ngumiti ang front desk ng kumpanya at nagtanong. Nasaan ang opisina ng procurement manager? Gusto kong makilala ang manager mo, Miss Taylor. Bahagyang ngumiti si Ivan at sumagot. Kung saan ang front desk ay sumagot, Sir. Mangyaring irehistro ang iyong sarili dito. Paano kita matutugunan? Ipapaalon ko sa manager. Hindi na kailangan yan, masyadong magulo. Papasok ako at ako mismo ang maghanap sa kanya. Hindi napigilan ng front desk si Ivan. Dinala niya ang kanya. Lalaki at naglakad patungo sa opisina. Hindi nakita ni Ivan si Selena sa opisina ng pangkagawaran ng pagkuha. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, Selena, saan? Ikaw ba? Hoy, sino ka? Hindi ka basta-basta makakapasok dito. Sonia Neal. Agad na tumugon nang makita ang agresibong lalaking ito na pumapasok. Ivan. Akala niya ay medyo maganda at maganda ang katawan ni Sonia, kaya ngumiti siya at sumagot, Pretty lady, hinahanap ko si Manager Taylor, Selena Taylor. Anong negosyo mo dito sa kanya? Ako ang supervisor dito at sa amin. Busy talaga si manager. Maaari mo akong harapin sa halip. Sino ka? Anyway, sinukat ni Sonia ang lalaking nasa harapan niya. Bagaman ang taong ito ay mayabang at parang walang kibo, maganda ang pananamit niya at dapat nanggaling isang mayamang pamilya. Ang pangalan ko ay Ivan Taylor, ang kanyang pinsan, meron ako. Ang mahalaga kailangan ko siyang makausap. Ayokong makausap ka. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.